Magandang oras mga kababayan, mga kaguling buhay. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Video ng Daily Jagran with Nikita Kapoor. Idol natin, no? Ang gandang newscaster to, Nikita Kapoor. Ang kanyang episode ngayon ay tungkol sa nangyayaring deal with US and Trump. Agree na talaga ang Iran na pipirma na sa peace deal na yan, which is sasabihin dito ngayon ni Nikita Kapoor kung ano yung mga kondisyonis. Nasilip nila kung ano yung mga kondisyon kasi malapit nga lang sila dyan na mga lugar. So maganda pala ang binigay ni Trump na kondisyon sa Iran. Ibalik yung mga sanctions na pera sa Iran. So merong $120 billion yata yun, napakalaki nun. At hindi lang tutulong si Iran tutulong si Trump sa pagtayo ng Iran muli. Itayo yung mga nasirang binumbang structures, mga infrastructures, tulay, government buildings. Ibabalik ni Trump yun, itatayo. Pero ang pera na gagamitin doon, para hindi magalit ng mga Democrats sa Amerika, ang pera na gagamitin ay pera galing sa oil productions ng Iran. Kasi ang isang deal ni Trump ay 20% of the oil productions, yung profit, 20% from the net profit ay ibibigay sa Amerika. Kasi talo sa gira ang Iran kaya magbayad sila sa Amerika. Ngayon, para sa good faith, para sa makita naman ng buong mundo na hindi dinudugas ni Trump ang Iran, so ang gawin ni Trump ay itulong niya yung 20% sa Iran na maitayo yung syudad na maganda katulad ng Dubai, mayroong mga magagandang gusali. So yan na yung mangyayari. Ngayon, merong isang magandang balita Mamaya gagawa tayo ng vlog niyan tungkol sa sino bang personalidad ang ilagay ni Trump as a president of Iran. So, yung president ito, bagong gobyerno, pero ito ay isang hardliner na tao. Walang iba kundi si Mohammed Bagher Ghalibaf. Mohammed Bagher Ghalibaf na kasama ni Abbas Araghchi. Kaya nga ang mga tao doon sa Iran nagsisigawan na yung mga yung mga panatiko ng IRGC. Nabitayin daw si Ghalibaf, patayin daw si Araghchi. Yung dalawa, papatayin kasi yun daw ang nagipag-negotiate sa Amerika. At bakit daw pumirma ang Iran sa Amerika? Napaka-kitid naman ang mga utak ng mga tao yan. Natalo nga sa gira Kaya simple, anong gagawin mo? Kaysa bumbahin ka muli, hindi surrender ka. Ang maganda sa deal ni Trump ay good faith talaga siya, in good faith. Kasi nga, tutulong pa si Trump Meron pang sinabi si Trump na pwede kaming maging guardian ng Iran kapag nagkasundo. So katulad ng Saudi, ng Qatar, ang guardian diyan ng Saudi at Qatar ay Amerika. Nagbabayad ang Saudi at Qatar sa Amerika sa mga trupa na nandyan na nagbabantay sa Saudi at Qatar. Hindi lang yan, Bahrain, Kuwait, mayroong mga nagbabantay dyan na Amerikano Kaya kung ang Iran gustong kukuha ng gwardiya na malakas, kumuha sila sa Amerika at magbayad din sila. Ang galing ni Trump, no? Lahat ng pera papunta sa Amerika Parang all roads leads to America. Parang ganun yung konsepto ni Trump. Negosyante palibhasa, negosyante si Trump. Alam na alam ang ginagawa So ito na sa ating magandang Nikita Kapoor atin pakinggan. For the last 3 months, Iran's nuclear program was the most dangerous argument in the entire world. A war broke because of it. Sanctions strangled a nation for it. And now Iran is reportedly saying it is willing to walk away from it for peace. A senior Iranian official told Reuters that under the peace deal with the United States of America, Tehran has agreed that it will neither produce nor acquire nuclear weapons. Iran, the country that called its nuclear program a divine right, has finally blinked. Qatar's mediators flew into Tehran to help push the deal across the finish line.
Trump and Iran announced that a peace deal has been agreed and the signing could happen as soon Okay, as so this Friday, Friday ngayong in Switzerland. June 19, mga kababayan. Biyernes yan eh. Ay gagawin ang signing sa Switzerland, sa Europa. Switzerland, mga kababayan. Kaya itong mga vlog na nababasa nyo, nakikita nyo ng mga vlog na nagsasabi na umatras ang Iran, umatras. Mga fake news yan. Hindi umatras ang Iran. Baka yung umatras ay yung mga hardliners lang na hindi nakaintindi sa pag-surrender ng Iran. Hindi naman masama ang pag-surrender eh. Nung panahon ni Salahaddin, yung ruler na Muslim, si Salahaddin, ay napasuko ni Salahaddin ang hari ng Israel noon eh. Sabi ng hari ng Israel, suko muna tayo ngayon, convert muna tayo ngayon. Merong pagkakataon na naging Muslim yun sila eh, kasi nag-convert sila as Muslim para hindi sila papatayin ni Salahaddin. And then nagkakataon na napalaya na sila, ay bumalik sila pagiging Kristiyano at nagipagdigma na naman kay Salahaddin hanggang natalo si Salahaddin at naagaw muli ang Israel. So napakalaging nangyayari sa history ng Israel. Grabing gera dyan. Anyway, balik tayo kay Nikita Kapoor. Napakaganda ng ng mga kondisyones ni Trump. Mantakin nyo, ibalik yung sanctions. Ilang billion dollars ba yun? Sa narinig ko ay $120 billion ang inihingi ng Iran na ibalik na sanctions money. Lahat daw yun ay parang in cash. Ibabalik ng Amerika, yun ang kondisyones ng Iran. In cash. In hand. Cash. Napakaganda, no? Cash. Pirang-pira na yan. Kasi kung idaan ba yan sa mga kung ano-anong mga bangko, mga electronic transaction, ay baka maharang pa yan o maano ng mga hackers, mahack. Kaya ito yung hindi naintindihan ng mga tagasunod ng IRGC na sumuko ang Iran dahil sa maganda ang kondisyonis ng Amerika. Patas na patas. Hindi yung dinudugas sila, hindi sila dinudugas ng Amerika. Natalo eh. Kaya ang dapat mag-impose ng rules kapag natalo ang isang bansa ay yung nanalo. Yung nanalo ang sundin kung anong gusto niya. Diba? Pero anyway, ay maganda naman ang ni Trump. Kondisyonis dyan sa Iran sa peace deal na yan. Kaya pumirma itong mga negotiator. Ngayon na napansin nyo, wala si Mujtaba Kamini. Ang lumitaw na pangalan ay Mohammed Bagher Ghalibaf at si Abbas Araghchi Said. Nasaan si Mujtaba Kamini? Yun nga ang sabi ko eh. Nawala na, patay na yan si Mujtaba Kamini. Hindi lang nila sinasabi. Kasi nga, one time ay napicturan yung murals, yung wall na nandun yung mga patay, ay nandun rin yung litrato ni Mujtaba. Ibig sabihin, patay na rin si Mujtaba. Kaya ang pipirman yan ay sa narinig ko ay si Mohammed Bagher Ghalibaf. At yung Mohammed Bagher Ghalibaf ay yun yung napisil ni Trump na gawing presidente sa Iran kasi isang hardliner yan, isang military, isang piloto, at isang gobernador yata yan o mayor sa Iran noon. Kaya magaling na na politiko itong si Mohammed Bagher Ghalibaf. Kaya yan ang napili ni Trump kasi makipag-usap eh. Marunong ng negosasyon. Makipag-usap. Yung iba ayaw talaga. Sarado yung utak. Parang yung sa Pilipinas, no? Merong mga saradong utak. Hindi na lang nating banggitin. Okay, balik tayo kay Nikita Kapoor. Tapusin na natin to mga kababayan. So now it has finally happened. An end to months of war in the Middle East. Let's talk about the nukes, because that is what this is really about. The Memorandum of Understanding includes Iran's commitment to never pursue nuclear weapons and an agreement to negotiate over a suspension of uranium enrichment and the removal of its stockpile of highly enriched uranium.
the mechanism for diluting Iran's highly enriched uranium stockpile inside Iran will be worked out in the next 60 days of negotiations. And until then, Iran has agreed to maintain no uranium enrichment and not even expand its nuclear capabilities and facilities. In exchange, the United States is offering real money. Washington will waive all oil sanctions on Iran for a specified period and release $25 billion 25 billion of pala ang Iran's frozen napagkasunduan. Yung hiningi ng Iran ay 120 billion eh. Pero ang binigay ng US ay wala sa kalahati, nasa 25 billion. Pero ganun pa man, pera yun eh. Pera $25 billion. Malaki na yan. Kasi dolyar. Ang pera ng Iran ngayon, real. Ang isang real ay 13 million eh. Kapag ipalit sa dolyar. Yung ibigay sa kanila na 25 billion, i-convert nila yun sa real, isang isang palasyo, punong-puno ng pera kapag ganun. Yung 25 billion i-convert sa real, imagine 1 real, that $1 is 13 million reals. 13 million reals mga kababayan. Ganun kabagsak ang pera, ang value ng pera ng Iran dahil sa giyera at sanctions ng Amerika. At kung hindi sila sumurrender, patuloy ang sanctions. Talagang maghihirap sila, lalo na durog yung infrastructures, yung tubig nila, natamaan ng Bombay. Wala silang mainom. Kaya anong gagawin mo diyan, di ba? Yung mga hardliners kasi walang mga pinag-aralan yan. Yan ay talagang talaga yan, brainwash talaga yan ng Ali Khamenei. Kaya ayaw talaga sumurrender yung mga nasa laylayan lang ng IRGC yung sa baba. Hindi walang pinag-aralan eh. Hindi katulad kay Bagir Galibab, isang piloto yan, ibig sabihin nag-aaral yan sa mga university. Abbas Araghchi, ganun din, di ba? Kaya nakapurma, naka-Amerikana. Ibig sabihin, mga Western yung mga tao na yan. Yung dalawa, Abbas Araghchi at Mohammed Bagir Galibab. Ang maganda lang kay Mohammed, isang military yan ng Iran, hardliner. So madali niyang makontrol ang military ng Iran. Dahil nandun na siya, nagtatrabaho siya sa Iran eh. Si Abbas Araghchi naman ay medyo kulang yung kanyang mga achievements. Kaya Bagir Galibab ang maganda. Okay, tapusin na natin ang balita hatid sa atin ng Daily Jagran with Nikita Kapoor. Including through direct cash transfers. Including through direct cash transfers. So where does this leave us? A deal is done. Signing is just days away. The Strait of Hormuz is reopening after months of blockade. Oil prices are finally coming down. The Middle East is finally exhaling, breathing freely. But the bomb, that question is being deferred, not resolved. 60 days from now, the harder negotiation begins. What happens to Iran's enriched uranium? What inspections look like? What never acquiring a nuclear weapon actually means on paper for Tehran? Kondisyones ng peace deal na ito, kasama na yan ang uranium enrichment. So wala na yan. Hindi na yan, titingnan na lang yan, i-inspection na lang yan kung meron pa bang mga dyan, facilities. At kung merong uranium na natira, kukunin yun, ilalagay sa isang neutral na lugar o ibigay sa Amerika. At huwag ibigay sa China, baka doon maibigay sa China, lalo na sa Russia. Kasi enrich na yan, enrichment. Kunting porsyento na lang yan, magiging sangkap na yan sa nuclear bomb. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Napakagandang peace deal at baka next month babalik na rin ang presyo ng ating langis sa Pilipinas dahil bumagsak na eh. Magmula nung mag-announce si Trump ay bumaba yung mga presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa Pilipinas parang ayaw talaga ng mga negosyante na ibaba eh. Sindihan kaya natin yung mga gasolinahan dyan para ibaba, no? Bumaba na nga sa labas eh. Tapos sa Pilipinas, ang mahal-mahal pa rin dahil sa mga negosyante yan. Hindi yan kasalanan ng gobyerno. Ang kasalanan ng gobyerno ay itong Oil Deregulation Law, yung batas na nandyan sa ating
konstitusyon na sinasabi na hindi makontrol ng gobyerno ang presyo ng langis, bagkus yung organisasyon ng langis sa Pilipinas, sila yung magkontrol na mga kartel, parang mga kartel. So ganun yung nangyari, mga kababayan. Hindi kontrol ng gobyerno ang langis natin, ang presyo. Kaya yon ang dapat iritasuhin ngayon ng Senado at ng Kongreso. Ang batas na yan ay dapat talaga mabasura yan, yung oil deregulation law. Ako'y magpaalam na, mga kababayan. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang nag-subscribe, malaking tulong yan sa aking ibig followers. Of course, ako'y sumasaludo sa inyo. Hanggang sa muli.